na batlaya upang ang mensahe para sa atin sa araw na ito ang the missionary team headed by brother, and then I think we have also one team from Macau, FYS. Kayong mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang ito, magandang oras sa ating lahat. Ating narinig ang mensahe at doon ako tatakbo. Ikinagagalak ng batlaya na ang bawat isa sa atin ay ating inihakbang ang ating mga paa upang maganap ang pagsamba natin sa nag-iisang Diyos. Kagaya ng nandyan na tema tungkol kay Panginoong Hesukristo na siya ang daanan. Tapos no launay kakabsat ko nga ni Apo Hesukristo. Nabigyan ito ng pinakadakilang pangalan. Mababasa natin dito sa Filipos 2:9 na lahat ng tuhod ay luluhod dahil sa pinakadakilang pangalang Hesukristo. Maging ang mga tuhod sa kalangitan, maging ang mga tuhod sa ibabaw ng lupa, at lahat ng mga tuhod sa ilalim ng lupa, ang mga tuhod na yan ay luluhod dahil sa pinakadakilang pangalang Hesukristo. Kaya nga sabi rito, John 6:35, si Maestro Jesus, sa Kanya tayo dadaan upang tayo'y makarating sa kaharian ng Diyos. Nagpatuloy siya, mga kapatid. Ti kinapangato, wano ang kataasan. Alam nyo, narinig ko sa isang sister natin kanina, si Sister Marcy, yeah. Si Sister Marcy, gusto kong ipakilala sa inyo, mga kapatid, na siya ay isa sa mga nagtirik ng kandila rito ng ating pananampalataya. That was 1980s pa. Kaya she is one of the pillars of the Union Espiritista Kristiyana dito sa Hong Kong. Kaya kayo mga younger ones, isa siya na masasabi nating pundasyon ng ating pananampalataya rito. Kababaang loob, yung kinapangato. Mga kapatid, kung minsan, diyan natin nasusukat kung gaano na napupunta ang katuruan ni Maestro Jesus. Kailangan nating gumawa ng mga bagay-bagay na hindi sana tayo lumilipad ng napakataas upang sa ganun ang mga ibang kapatiran natin ay kanila tayong maabot. Lalong-lalo na narinig natin kanina na maraming mga bata rito pa, mga gatas pa. Kaya sana, mga kapatid, kung tayo na ngay masasabing matatanda, kailangan nating lingunin ang mga kapatiran upang sa ganoon makalipad sila ng kasinlakas ng lipad natin. Pupunta ako doon sa pagmamataas, material. Alam ba ninyo, mga kapatid, na lahat ng mga masasamang salita galing sa mga bibig ng ibang tao, ako'y bingina. Ayaw ko nang pakinggan yung mga masasamang salita. Lahat ng mga nakikita ko sa mga kapwa ko na nananampalataya, ako ay isang bulag na. Upang sa ganon, hindi ako
kagaya mo na nandiyan ka, nagmamakataas. Kailangan natin ang kababaang loob. Kailangan natin na sana tayo ay mayaman sa mga masasamang gawain. Ano ba yung sabi ko? Baliktad yata. Kailangan lahat tayo ay mga dukha sa mga masasamang gawain at tayo'y mayayaman sa mga mabubuting gawa. Huwag sana nating tularan kung ano ang pinagagawa ng iba, tularan din natin. Dahil kung ang mga mapagmataas ay ikaw ay inaapakan, dinodosta, at hindi mo napapansin, nararamdaman ang sakit ng kanilang pandudusta sa iyo, ikaw ay isa na rin sa kanilang mapagmataas. Pero kung iyong nararamdaman ang sakit ng pandudusta nila, sigurado ikaw ay meron na ring sinasabi nating kababaang loob. Yan, ang mapagmataas, tikinapangato, kun itikinapakumbaba. Karidad, you are celebrating your first year anniversary. At ano ba kasi ang ibig sabihin ng karidad? Sa Ilocano, panagbibinitibit. Sa Tagalog, kawang gawa. Dalawang salita yan. Yung kawang, that is a voluntary deeds. Yung gawa naman, aramid lang din. Pero kung merong kawang at gawa, ibig sabihin hindi naghahanap ng kapalit o kabayaran. Kaya kailangan natin, tama din yung sinabi nila, na pagka-material, kailangan kang magbayad. Sa spiritual, kailangan nating voluntaryo, kawang gawa. Kung minsan, nababayaran natin through donation, pero bukas ang puso, pambayad doon sa mga taong sinasagawa ang spiritual na gawain. Kaya tama naman yon. Kung may mga taong nagkakawang gawa dahil sa kanilang mga parabor, kailangan din ang mga donasyon natin upang makatulong at kanilang maisulong ang adhikain ng ating pananampalatayang ito. Pero kung ginamot kita, kailangan mong magbayad, masama yan. Ginamot kita, ikaw naman na nagamot, alam mo naman na pagka hindi siya nagtatrabaho, concentrated na dyan sa mga spiritual na gawain, saan naman siya kukuha ng panggastos niya? So, it is only proper na we have to give voluntary contributions in order para yung adhikain natin, ang misyon ni Jesucristo ay maipagpapatuloy. Itong karidad, no awan, itipudno nga ayan-aya. Kung walang tunay na pag-ibig sa loob ng puso natin, hindi natin maisasagawa yung panagbibinitibit, wano kawang gawa. Kailangan ang pag-ibig ay nasa loob ng puso natin. Malinis na puso. Dahil kailanman hindi mananahan ang Diyos sa isang maruming puso. Kaya to you guys, dahil mga bago kayo sa ngayon, sana ang inyong bahay, La Caridad, ay naitayo natin sa isang matibay na pundasyon. Walang ipinag-iba sa isang matigas na bato sa
gilid ng anong baybay sa Tagalog? Dagat. Good. Kaya alam na alam ni sister dahil along the dagat siya. Aurora. So, sana ang bahay na yan ay hindi na ipatayo sa ibabaw ng buhangin. Baka pagdating ng unos, isang haplit lang natumba na. So sana rin, kagaya nung sabi nung iba, mga bago pa lang ito, bagong tatag, ang laging pagpaalala, laging pagpapatibay ng kaisipan sa ating mga kapatid na ito. Huwag kayong mag-alala. The chapter is always awake. Gising na gising sila. Kaya kung ano man ang problema ninyo, nandyan ang Hong Kong chapter through the officers. And then, alam ko na marami pang magsasalita. Kayong lahat na kapatid ko sa pananampalatayang ito, lalong-lalo na dito sa Hong Kong chapter. Alam kong marami na kayong bunga. Alam kong ang inyong mga bunga ay mga hitik na. At sana, I hope, ang mga bunga ninyo, lahat kayo ay matatamis, walang maasim. Dahil, alam ko, kung totoo nga tayong sundalo ni Maestro Jesus, meron tayong nababasa rito na lahat ng gumagawa sa katuruan, madaragdagan ang araw nila. Sigurado yan. Kaya nandyan si Hermana, isang matanda na rin. Nagagalak ako pagka meron akong nakikita ng isang matanda, Sister Marcy. Dahil sila ang halos konkretong ebidensya na ang ating pananampalataya ay nandyan pa rin sila. Buhay na buhay. Sana you will live up to 100 years, sister. Anong pangalan niyo, sister? Tiga saan kayo? Si sister, dito naman. Ay, Kapampangan. Glad to meet you, sister. Hermana. Maganda pong... tignan ninyo si Hermana. Lagi daw, ang konsentrasyon niya sa taas, espiritista, kaya kanyan siya umabot. 92 years old. 82. Oh, yun. Siguro 92, nandiyan ka pa, sister, buhay na buhay. So, sa ngayon, my last wordings, Paul, mga kapatid, ako'y nakikiusap ulit. I am pleading each and every one of you na sana sa makatotohanan na paggawa, makatotohanan na pagbibigay buhay natin sa aral ni Maestro Jesus. Magpaka San Pablo sana tayo sa lahat ng aral upang sa ganun ang ating pananampalataya ay magkakaroon tayo ng isang malusog at maligayang pamilya ng Union Espiritista. Magandang oras sa ating lahat.